Magandang araw. Kami po ang pangkatatlo at kami po ay naatasang iulat ang panitikan sa panahon ng Amerikano. Kahulugan ng kaligirang pangkasaysayan. Ang kaligirang pangkasaysayan ay tinatawag na historical background. Sa Ingles, ito ay tumutukoy sa mga anumang mga pangyayari o dahilan pinag-ugatan kung paano at bakit nagkaroon o nagawa ng isang tao, bagay, pangyayari at iba pa. Ang kaligirang pangkasaysayan ay tinatawag na pagsimulan o origin ng mga bagay-bagay na naririnig, nababasa, nakikita at nararanasan sa kalusukuyang panahon. Ang panitikan ay isang mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng isang bansa. Narito ang ilang pangunahing katangian ng panitikan. Una, masining. Ang panitikan ay gumagamit ng wika sa malikhaing paraan. Naglalarawan ng mga damdamin, karanasan at kaisipan na may akda sa makulay at masining na paraan. Pangalawa, nagpapahayag ng kaisipan at damdamin. Ito ay naglalahad ng mga ideya, pananaw at emosyon ng mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang anyo tulad ng tula, dula, nobela o sanaysay. Pangatlo, sumasalamin sa kultura. Ang panitikan ay isang salamin ng kultura, tradisyon at pamumuhay ng isang lipunan. Ipinapakita nito ang mga kaugaliang panlipunan at kasaysayan ng isang bayan. Pang-apat, may lalim na diwa o mensahe. Ang panitikan ay hindi lamang aliwan, kundi may malalim na kahulugan at aral. Karaniwan itong pinagbibigay ng mga pananaw tungkol sa moralidad, lipunan at buhay. Panglima, pangkalahatan at walang hanggan. Ang mga tema ng panitikan ay maaaring may ugnay sa kahit anong panahon o lugar. Halimbawa, ang mga tema ng pag-ibig, kalayaan at sakripisyo ay maaaring universal at tumatagos sa anumang panahon. Pang-anim, nagsasalaysay ng mga katotohanan o katang-isip. Maaaring hango sa tunay na buhay ang panitikan o ito ay maaaring katang-isip lamang. Sa parehong paraan, ito ay nagpapakita ng mga tunay na damdamin, issue at kaisipan. Ikapito, dinamikong wika. Ang wika ng panitikan ay maaaring nagbabago depende sa panahon, kultura at anyo nito. Ngunit anuman ang anyo ng wika, ito ay ginagamit upang mabisang ipahayag ang saloobin ng may akda. Ikawalo, nagpapakilala ng iba't ibang anyo ng karunungan sa pamamagitan ng mga karakter, kwento, o mga taludtod. Ipinapakita ng panitikan ang mga leksyon sa buhay, pananaw, at mga aral na maaari nating matutunan sa kabuuan. Ang panitikan ay may malaking papel sa pagpapayaman ng kultura, wika, at kasaysayan ng isang bayan, habang binibigyan diin ang mga mahalagang konsepto na tumutulong sa pag-unawa sa mundo at sa ating sarili. Diwang nanaig sa panahon ng Amerikano. Una ay ang nasyonalismo. Pangalawa, kalayaan sa paghahayag. Pangatlo, paglawak ng karanasan. At ang pang-apat, paghanap at paggamit ng bagong pamamaraan. Tatlong pangkat ng manunulat: maka-Kastila, maka-Ingles at maka-Tagalog. Mga impluwensya sa pananakop ng mga Amerikano. Edukasyon. Ipinakilala ang edukasyon para sa lahat. Ginamit ng mga Amerikano ang edukasyon bilang paraan ng pasipikasyon, nagpatayo ng mga paaralang elementarya at sekundarya. Ipinalista sa paaralan ang mga batang nasa tamang gulang upang makapag-aral. Tinuturuan sila ng mga sinaunang guro ng Thomasites. Pangalawa, English. Salitang English ang turo ng mga Thomasites sa mga estudyante noon, kaya bihasa sila sa pagsasalita ng wikang Ingles. Ikatlo, ang mga Amerikano rin ang nangunguna sa pagpapatayo ng mga kolehiyo at universidad dito sa Pilipinas. Nangunguna sa listahan ang Philippine Normal University na tinayo noong 1901. Technological University of the Philippines, 1901.
Silliman University ng 1901, University of the Philippines 1908 at marami pang iba. Dito nag-aral ang mga Pilipino ng iba't ibang mga kurso. Maraming estudyanteng Pilipino ang nakinabang sa mga eskwelahang ito. Ika-4. Pagdating naman sa transportasyon, ipinakilala sa atin ng mga Amerikano ang mga iba't ibang sasakyan katulad ng tren, bus, eroplano at kotse na naging dahilan upang unti-unting umangat at umunlad ang ekonomiya sa ating bansa. Isa rin sa mga impluwensya ng mga Amerikano sa ating mga Pilipino ay ang kasuotan o pananamit. Natutong magsuot ang mga kalalakihan ng pantalon na may sinturon at polo na may necktie at sa mga kababaihan naman natuto silang magsuot ng maiksing palda, blusa at sapatos na may takong. Ka-6. Sa larangan naman ng palakasan o sports, namanan natin sa mga Amerikano ang paglalaro ng basketball, football, boxing, at tennis. Ika-7. Isa rin sa mga impluwensya ng mga Amerikano ang pagkain at inumin. Natuto tayong kumain ng burger, fries, at steak. Natuto din tayong uminom ng soft drinks na isa sa mga pamatid-uhaw nating mga Pilipino. Ang pahayagan sa panahon ng Amerikano. El Grito del Pueblo, ang sigaw tinig ng bayan. Itinatag ni Pascual H. Poblete. Tinatag ni Pascual Poblete noong 19 na taon, isang pangunahin at napakasipag na periodista. Makata at tagasalin at aktibo mulang panahon ng kilusang propaganda. Hanggang ngayon ng Amerikano. Nagsulat siya sa Espanyol at sa Tagalog at naging tagkasalin sa dalawang wika. El Nuevo Dia, ang bagong araw. Itinatag ni Sergio Osmeña noong 1990. Itinatag ni Sergio Osmeña noong 1990. Pinatigil din ng mga sensor na Amerikano ang paglathala at binalaan si Osmeña at ang kanyang mga kasamahan dahil sa mga lathalaing makabayan. El Renacimiento, muling pagsilang. Itinatag ni Rafael Palma noong 19 na taon. Itinatag ni Rafael Palma noong 19 na taon ay nagtataglay ng matatapang na patudling na sanaysay. May ituturing na isa sa mga panimulang pagpupunla ng makabayang sanaysay sa panitikan ng Pilipinas.